Sa gitna ng takot at pangamba, buong lakas na pinilit na makuha ni Tanggol ang bangkay ni David mula kay Rigor. Sa unay matigas si Rigor na natiling tikom ang puso't isip. Ngunit sa mapagpakumbabang pagmamakaawa ni Santino, unti-unti ring lumambot ang kanyang paninindigan. Huwag mo nang dagdagan ng sigalot, anya. Kung may natitira pa sa'yo na konsensya, huwag mo nang hadlangan ang huling pamamahinga ng isang patay. Huwag na po kayo lumaban, tay! Ayoko pong may mangyari sa inyo, hindi ko po kakayanin. Hindi man buo ang loob, ibinigay ni Rigor ang bangkay. Ngunit hindi pa man nakaaalis sina Tanggol, dumating na ang mga pulis. Agad silang binalaan ng kanilang kasamahan, kaya't dali-daling isinakay ang katawan ni David at mabilis na tumakas palayo sa pinangyarihan. Tanggol, tara! Andiyan na mga pulis! Walang pag-aalinlangan, agad nagsumbong si Rigor kay Mando. Buong galit nitong sinabi ang ginawa ni Tanggol. Hinulit ako sa David! Bulan siya! Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga awtoridad. Sinimulan ang habulan. Tulad ng isang pelikulang puno ng tensyon, humagibis ang sasakyan ni Tanggol sa kalsada habang unti-unting lumiliit ang espasyo sa pagitan nila at ng mga pulis. May harang sa unahan. Nakatambay doon si Rigor, sabik na tapusin ang bangungot na sa tingin niya'y si Tanggol ang may gawa. Ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Humanap siya ng bagong ruta. Ayaw niyang may masaktan pa. Ayaw niyang tuluyang mabaon ang pamilya sa kawalan. Mag-iwalay-walay tayo! Ako na ba namin ito? Ngunit nang pumutok ang galit ni Rigor, wala nang nakapigil. Sa kabila ng pagpigil ni Mando, bumunot ito ng baril. Nagpaula ng bala. Walang pakialam kung may masaktan. Basta't maabot lamang ang hinahangad na hustisya o baka paghihiganti. Sa gitna ng putukan, nagpasya si Tanggol na lumihis ng daan. Sila'y naghiwa-hiwalay. Isa itong diskarte upang mailayo ang labi ng kanyang kapatid mula sa mga kamay ng mga habol. Bitawan niyo na ako, akong bahala, mariing utos ni Tanggol. Sa isang makipot na bahagi ng kalsada, hinarap niya ang sasakyan ni Rigor. Malamig ang titig, mainit ang galit, pumutok ang mga baril. Gumanti si Rigor. Isang tagpong tila walang katapusan. Ngunit habang sila'y nagbabanggaan, ang tunay na plano ni Tanggol ay natutupad. Nailalayo ang katawan ni David palayo sa kaguluhan. Hindi inakala ni Rigor na muli siyang maloloko. Muli siyang naiwan habang si Tanggol ay patuloy sa kanyang layuning mailibing ng payapa ang kapatid. Habang patuloy ang habulan at palitan ng putok, sumanib na rin si Madonna sa gulo. Isa na rin siyang bahagi ng sigalot, hindi lang laban ng mga katawan, kundi ng mga paninindigan. At sa gitna ng lahat, isang bagong trahedya ang sumambulat. Sa sugatang puso, duguan, tila simbolo ng pamilyang wasak na. Ang kanyang pagkapuruhan ay hindi lang pisikal, ito'y kirot na sumasalamin sa bawat pamilyang winasak ng karahasan at paghihiganti. Habang si Tanggol ay pilit binubuo ang natitira sa kanyang pamilya, patuloy na nilalapan ng poot at kasinungalingan ang kanilang paligid. At sa kabila ng lahat ng sigawan, bala at luha, naiwan ang isang tanong na hindi kayang sagutin ng batas, bala o pag-ibig. Mababawi pa kaya ni Rigor ang katawan ni David? Ibahagi ang inyong mga sariling opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. FPJ's Batang Quiapo.